Okay, class, welcome sa ating um, asynchronous or online discussion netong meiosis versus mitosis. So, di ba last time, natackle natin yung mitosis. So, why two types of division? Meron kasi tayong dalawang type of division, di ba? Mitosis and meiosis. Saan ba nagpo-focus tong mitosis? Ang mitosis kasi, it focuses more on creating body cells. Yan. It focuses more on creating body cells. While dito naman sa meiosis, it's creating sex cell. Or pwede natin siyang gamiting or at itawag na gametes. Okay? So, di ba sa body cells natin, it's more on replication. Yan, replication yan. So, replication means, di ba, sabi ko sa inyo, i-replicate na lang yung sarili niya. I-clone niya lang sarili niya. Bakit? Para saan ba tong body cells? Ang body cells kasi nga natin is for creating di ba? For growth and development natin. It create tissues, it create fibers, and much more stuff na kailangan ng katawan natin. Di ba? Ngayon, ang sex cell naman, or gametes, is for reproduction. Ibig sabihin, it is creating to reproduce or makabuo ng bata. So, ano ba yung dalawang types natin ng sex cell? Di ba meron tayo sa lalaki, sperm cell, sa babae, egg cell. Well, same lang pa rin naman sila ng process. Meron silang interphase, di ba, prophase, then metaphase, anaphase, and telophase, di ba? Or yung PMAT natin. Yan, PMAT. Meron din siya. Same silang may PMAT. Pero sa meiosis, merong meiosis 1 at merong meiosis 2. Ibig sabihin may dalawa siyang process. Uulitin niya yung PMAT ng dalawang beses. Okay, yung mitosis kasi, it focuses more on replication. Ibig sabihin kung may 24 chromosomes ka, gagawa siya ng 24 chromosomes ka. May 46 chromosomes ka, di ba gagawa siya ng 46 chromosomes ulit. Pero, dito naman sa meiosis, it focuses more on creating 23 lang. Bakit 23 lang, hindi 46? Kasi, yung another 23 is makukuha mo sa partner niyang sex cell. For example, di ba, 23 para sa sperm cell, 23 para sa egg cell natin. Di ba, pareho yung may DNA yun and characteristics. Ipag-combine yun, then, magkakaroon kayo ng isang unique na cell. Di ba? Kahit nga magkakapatid kayo, di ba, you still distinguishable or unique from each other. So, dito naman is more on identical. Ibig sabihin, yung cell dito sa mitosis, you are just creating a replica or replication. Bakit? Nag-focus kasi yun para makabuo talaga or makatulong sa growth and development ng katawan mo. While dito, it focuses more on creating yung sex cells nga natin for reproduction. Ibig sabihin, constantly, itong dalawang to constantly, nagke-create sila palagi, non-stop, ng cells natin. Itong dalawang to. So, sabi na ito, okay, burahin lang natin. Okay, basahin natin to. Yan. Di ba sabi rito, the sexual reproduction requires when two gametes, dalawang sex cell natin, dalawang sex cell natin, fuses during fertilization, resulting, anong tawag natin doon? Zygote. Yung makakabuo tayo ng isang cell lang ulit. Di ba may isang cell plus isang cell, magko-combine sila, magiging zygote. Has the correct chromosomes number. Ano ba yung correct number of chromosomes? It's 46. Tig 23 po sila. 23.
23, and we will have 46. Sabi dito, the same as the parent organism. Sabi dito, if gametes were produced by mitosis, maintaining the diploid chromosomes number. Ano po yung diploid chromosomes number? Itong 46 po. Ang diploid, 46. Okay? Each fertilization event would double the chromosomes number, producing offspring 4N, 8N, 16N over successive generation of biological catastrophic. So, ang ibig lang sabihin nun is, iba yung cell division ng meiosis. Di ba 46 siya magisimula? Magiging 23 na lang siya. 23, 23. Yan po yung napoproduce ng meiosis natin. Sabi dito, meiosis solved this problem by halving daw the chromosomes number. Di ba 46 siya? Magiging 23, 23 na lang siya. From diploid na 2N or ano, ibig sabihin ng N is 23. Kaya 2 times 23, yung diploid is 46. Pero itong haploid, N lang daw. Ang ibig sabihin nun, it's 23. Diploid, 46. Ibig sabihin, buo siya. Haploid, 23. Half lang. Grabe, half lang. During gametes formation. When two haploid gametes fuses at fertilization, sabi dito, the diploid chromosomes number is restored. Ibig sabihin, kapag nag-combine ka nga ng dalawa na 23, di ba makakapuno tayo? Dalawang haploid magiging diploid or 46. Meiosis also introduce genetic variation. Kasi yung kada chromosomes natin, itong mga yan, it's your traits. So, ibig sabihin, mag-combine yung traits ng nanay at traits ng tatay, magiging isang unique na organism. So, ano daw ba purpose niya nung mitosis natin? It's growth, repair, regeneration, asexual reproduction. Asexual, ibig sabihin, kaya niyang mag-reproduce mag-isa. Hindi na kailangan ng partner. While yung sexual reproduction naman dito, production of gametes, animal or spores, plants, kailangan nila ng mate. Ibig sabihin, kailangan nila ng someone para makapag-reproduce. Number of division, ilan lang daw? One time lang mangyayari. Pero, di ba, yung isang beses lang mangyayari tong PMAT. Di ba? Interphase, PMAT, cytokinesis. So, etong yung tatlong part na to, gagawin din to sa meiosis. Pero, dalawang beses mo pong gagawin to. Meiosis 1, meiosis 2. Sabi dito, ang starting cell daw niya is diploid. Ibig sabihin, meron na agad tayong 46 na chromosomes. Pero, di sa meiosis, 46 din naman. Pero, ano yung napoproduce? Di ba dito, magiging dalawa lang siya sa dulo? Dalawang cell. Di ba isang cell siya, maging dalawang cell? Or dalawang daughter cell? So, ang daughter cells po na napoproduce dito is dalawang diploid cell. Ano po yung diploid ulit? Ang diploid po is meron kang 46 chromosomes. Okay? Di ba kapag hindi 46 ang chromosomes dito, magkakaroon tayo ng abnormal cells, di ba? Kagaya ng tinuro natin last meeting. Pero dito, 4 daw na haploid cells. Kasi nga, di ba, dalawang beses natin nahatiin yun. Dalawang beses siyang mangyayari. Yung cell division, meiosis 1, meiosis 2. So, dito nangyayari na magkakaroon tayo ng haploid. 4 na haploid. Bakit? Haploid lang kasi yung kailangan natin kasi yung another haploid manggagaling sa partner niya. So, synapsis of homologs does not happen here. Occurs in, sabi dito, prophase 1. Don't worry, i-discuss natin yan. Crossing over does not occur. Siyempre, mag-occur siya sa prophase 1. Siyempre, i-discuss din natin yan later on. A genetic outcome of daughter cell. Ano daw yung outcome niya? Diba, ang clue word natin dito is identical sa mitosis. Identical, ibig sabihin,
kung yung parent cell niya, ganito yung characteristics, dapat dodoblihin mo lang yun. Walang sobra, walang kulang. Dapat hindi iba. Kasi kapag iba siya, magiging abnormal yung cell. Yung body cell natin. Well, dito, genetically unique. Bakit? Imposible kasing magkaroon kayo ng some similarities ng mga kapatid mo. Diba? Kahit na magkakapatid kayo, is magkakaiba kayo. Sometimes, nagkakataon talaga na super identical twin kayo. Madalang lang yung mangyari. It's just 0 point something na chances to happen. Dito unique, dito identical. Mitosis, identical. Yung isa naman is unique naman for meiosis. Location in human. Syempre, it helps develop the body. So it will be on the body. Pero dito naman is ang location naman ng meiosis is sa ating genitals. Sa genital area sila nangyayari. So, where it occurs, sabing ganun, all meristematic tissues. Ibig sabihin, kahit saan sa katawan natin. Ito naman is, sa plant cell naman is, kahit saan sa katawan ng plant, well dito, is sa spores naman. Dun po sa flower niya. Diba, ito yung stem, ito yung flower. Yan. Sa body niya or sa tissues niya, dun po nangyari yung sa plant, dun sa mitosis. Dito naman, sa sporangia or sa spores, nangyari yan sa mismong flower niya. So, yun lang naman entirely yung sa mitosis. So, again, sa meiosis, it focuses more on creating sex cells natin or gametes po natin. While yung mitosis, it focuses more on creating body cells po natin. Ano po ulit yung haploid po natin? 23 chromosomes. Ang diploid po natin, 46. Ilang daughter cells yung nakikreate ng meiosis? 4 na haploid. Ilan naman nakikreate na daughter cells ng mitosis? 2 diploid. So, mag-start tayo, sige. Pasadahan natin tong meiosis 1. Kung mapapansin nyo, may prophase pa rin, metaphase, anaphase, and telophase natin. Plus, yung pinakadulo, cytokinesis. So, same lang naman din sila ng process. Pero, it becomes different. So, meron pa rin siyang interface ha. Baka makalimutan nyo na meron tong interface. May interface pa rin siya. Sinusunod niya pa rin yung interface, PMAT, then cytokinesis. Sasabi dito, meiosis 1 is called the reduction division because it reduces the chromosomes number from diploid to haploid. Then sabi dito, crossing over independent assortment occurs during meiosis 1. So, by the way class, explain ko na lang kung paano siya mangyari kasi medyo complicated to kapag ituturo ko online. And syempre, I understand the situation na syempre may bagyo and so on and so forth. I don't want to distract you on watching something long. Tapos, ituturo ko lang naman din siya ulit. Because, not all learners think the same way, di ba? So, eto na lang siya. Explain ko siya by image. Di ba preparation? Di ba? Ngayon, dito kasi magpapalit-palitan pa sila ng chromosomes natin. Ibig sabihin may mix and match pa na part sa prophase natin. Di ba sa interface, same pa rin. May G1, may S phase, may G2.
Ganun pa rin mangyayari, ipe-prepare niya pa rin yung cells nyo. Mag-46 pa rin siya sa simula. Ngayon, nag-mix and match na yung DNA nyo, syempre, ipupunta na siya sa middle. Middle, yung mga chromosomes natin. Then, next is, di ba, away or anaphase, away from each other. Tapos, telophase natin is magkakaroon na ng, di ba, may magkakaroon na or sign na ng tawag dito, magkakaroon na sign ng cleavage furrow natin for cytokinesis, di ba? Magkakaroon yun ng dent. Ibig sabihin, it's preparing for the cytokinesis. Ang clue natin for cytokinesis is, di ba, yung cleavage furrow po natin. So, by the way, yan, di ba, okay na. Nagkaroon na kayo ng dalawang diploid. Dalawang diploid. Di ba, ito makikreate is 46, 46. Ngayon, kapag uulitin niya lahat ng to ulit, di ba 46 na, dalawa na replicate. Pero dito po, iba yung mangyayari. Ang result niya, uulitin niya yung PMAT, pero dito, hindi na siya magduduplicate. Di ba ang ginagawa dito sa bago i-prepare, dapat magduduplicate siya. Iduduplicate niya lahat ng organelles niya para maging dalawa siyang 46. Pero ngayon, hindi niya na iduduplicate. 46 na lang talaga siya. Ibig sabihin, kapag ginawa niya ulit tong PMAT, magiging, ito po, yan. Magkakaroon na tayo ng 4 na haploid. 23, 23, 23, 23. Sir, magkaiba po ba yung process ng sa lalaki at sa babae? Same lang po sila ng process ng cell division. Pero magkaiba sila ng process ng pagbigay nito. 'Di ba? Sa lalaki, more on ejaculation. Sa babae naman, more on yung sa cycle nga nila. 'Di ba? So, dun po nangyayari yon. And, di ba, ang sa lalaki, yung sa sperm cell nila, tumatagal yan ng 5 days sa katawan ng babae. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ng sexual intercourse, 5 days mananatili yung na yun, ng sperm cell na yun. But yung sa babae naman, 1 day lang po. 1 day. Ibig sabihin, sa 1 day na yun, 1 day lang siya mangyari. Pero sir, kung 1 day lang nabubuhay yung babae, yung sex cell ng babae, ba't ang dami pa rin pong nabubuntis? Diba ganun? Kasi nga, 5 days nga nabubuhay yung sa lalaki. Ibig sabihin, yung kapag nagkaroon ng sexual intercourse, tatambay muna siya doon sa ovary ng babae. Tatambay muna yun within 5 days. Ibig sabihin, may 5 days na sa span na 5 days, pwedeng ma-meet niya yung sex cell nga ng babae natin. So, ganun, if na-meet nila, boom, magkakaroon ng zygote. Or yung cell natin na zygote. Ang cell po natin na zygote, ano po ulit yun? Ang zygote po natin is kapag yung sex cell gamit ng babae at gamit ng lalaki is nag-combine na po. Ang tawag natin dun ay zygote. Okay? So, for our activity po is kailangan nyo lang gawan ng summary. Gawin nyo lang ng summary. Yung entire discussion ko ngayon, isa-summarize nyo lang. Tapos, after nun, isubmit nyo sa akin, pwedeng written, pwedeng document ngayong araw po. Ngayong araw? No. Pwede siya gawin in your free time. Pero I guess i-deadline ko siya ng mga linggo, Monday. O yan. By Monday dapat mailagay niyo na 'yon.
So, you can watch this freely anytime, anywhere. So, ano ulit yung gagawin? Ang gagawin nyo po is gagawa kayo ng summary netong discussion na to. Summary lang ng ginawa kong discussion ngayon. Tapos, kung ano lang sinabi ko ngayon, dapat yun lang yung makikita ko. Okay? Huwag kayo mag-add ng any other information other than dun sa sinabi ko. Okay? So, saan po ilalagay ulit? Pwedeng digital, Google Docs or Word, pwedeng attach yun or PDF, or pwede nyo isubmit siya by paper. Ibig sabihin, ipapasa nyo, picturean nyo yung, pipicturean nyo po yung yellow pad nyo na ni-notes nyo, tapos isubmit nyo lang po. Deadline niya, Linggo ng umaga. Yan. So, yun lang. Good luck and have a great day. Ingat po tayong lahat.